Dami sa kaya no. Ibig sabihin no, mamaya pag-ahon, gayon din lahat sila. Kaya ko iakyat. Grabe, lakas itong 4x4 oh. Ito yung araw-araw na nangyayari dito sa lugar na to. Yung mga turista. Dito ho maglalagay si Kabeni ng mga tent para ho magkakaroon na ho rin ng overnight dito. So, nandito po yung tinatawag nating hanging bridge. Yan lang ho yung bridge oh. Makakatulong ho kayo kapag ka nakuha nyo po yung 4 hectares ni Kabeni na binibigay niya po dito sa lugar na to. Dito makikita nyo na napakadami yung araw-araw na turista. Yan po yung hanging bridge. Ito yung pinapuntahan nila dito. Tapos yung Lion Falls. Andyan po yung Lion Falls. Mongolod. Yan po yung Twin Rock na tinatawag nila. Nandiyan po yung Treasure Mountain sa ibabaw. Mamaya po pupuntahan namin yung 4 hectares na binebenta po ni Kabeni. Si Kabeni po, yun yung may-ari po nito. Napakalaki po ng kanyang lupa na minanapan nila sa kanilang mga ninuno. Meron po siyang ka-joint venture dito sa lugar na to. Yung kumpare niya, meron po siyang kontrata na 15 years. Pero meron po siyang 4 na hektarya na nandito mismo sa loob, doon po sa malapit sa gate. Ganda ho nito Kabeni kapag ka nandyan na lahat. Ha? Yan din si Kabeni. Iharap mo na lang ganun. Thank you pa. Ayun lang po pupuntahan po nila dyan, yung hanging bridge. Tapos so, pwede doon sa yung Lion Falls. Yun lang tapos maliligo ba sila dyan? Wala, papasyal lang ng ganun. papasyal. Tapos kada isang tao Hindi ko kilala yung tour guide kaya hindi alam ay. Yan naman gagawin mo. may bagong tour guide. Oo, hindi ko kilala eh. So ngayon po, magkano po ang bawat isa dyan, Kabeni? Magkano po ang bawat isa? Yung 300? 200 siguro kung dito lang. Yung bawat isa ho na pumapasok Baka dyan. yun yung tour guide na pasakayin lahat yun. Yung baguhan punta mo nga kwan. Pasakayin sa Doon hanging sa bridge? hanging bridge. Punta mo Duming. Baka ang dami niyan eh. Sabi mo 5-5 lang. Baka bumagsak kayo. Bumagsak, ang daming napakalalim, ilang feet po iyon. Baka mga kulang na 100 yan. 100 feet. Ba nakaligo ka na? Hindi kwan, dito ka rito yung kwan. Yung tour guide. Tour guide. At pinayayain ka dyan sa swimming pool. Marami po akong i-video dito sa lugar na to na maipapakita sa ating mga viewers. Magaganda ho ang lugar at ito ho ay napakagandang
pagtuunan ng pansin na mas madagdagan pa yung mga attraction. Although merong ka-joint venture dito si KBNE, ang isa ho sa kanyang vision, siya mismo, dahil siya ho ang may-ari, ay dapat tuloy-tuloy ho yung kanyang vision na magdagdag ng mga attraction sa lugar, tulad ho ng mga tent na plano niya para ho lahat ng mga gusto mag overnight ay maka ano po dito, mga matutuluyan. Kasi ho, kulang din po sa ilaw, nasira po yung kanyang, ito ho yung linya ng yung meron po siyang motor pump na ginastusan niya daw po ng nasa 300,000 para magawa yung kuryente na dinamo. Mas lumaki ho ang gastos niya nung naglagay ho siya dito ng dam. Mayroon siyang ginawa kasing dam dito na nirekrapan niya para salain yung tubig, tapos magkaroon ng malakas na pwersa ng tubig pabagsak dun sa dinamo para magkaroon ho ng kuryente. Kaya lang nasira po yun, kaya po ngayon walang ilaw. Pero isa mo sa maganda ho dito yung solar na lang. Solar ho ang mas maganda dito. Ito ho, isa ho sa plano ni KBNE, pag nakuha ho yung isang portion doon na para makuha natin, mapoprovide niya ho na masimento na itong mula gate hanggang dito. Yun po ang kanyang gagawin. Sige na, malalopot ako sobra. Sisimentohin niya po ito. So kapaboran po sa lahat, para ho lahat ng mga rider, lahat ho ng mga rider na gustong bumaba dito, makakababa po dito. Yan. Ang gagawin dyan, ano mo na, Para diretso na tayo itiklop mo na. Sige, ayusin mo yung mga gamit. Yan po kami natulog, oh. Napakasarap po ng tulog namin dito. Hindi gumagalaw yung tent kumpara nung isang gabi sa KM90, dahil ho napakalakas ng hangin. Habang natutulog po kami, umuuga yung tent, tapos napakalamig. Tingnan mo, dito nagpa-picture. Kung doon nagpa-picture, ibang ganda ng background. Hindi Saan? marunong nga ay. Dito. Hindi maangulo. Ito ho yung ibabaw. Andyan ho yung Treasure Mountain. Tapos nandun po yung Mount Kulis. Nandito naman po yung Mount Gulod. Yung mga turista po dyan, dun po nadaan sa Martisen. Ito nga ho yung gusto ni KBNE, mapuno ng ilaw to, mga LED, para magkaroon ng attraction dito yung mga turista. Tapos ho, may mga tent. Sabi ko nga ho, ito pwede maging covered court eh. Marami ho kasing gusto mag overnight dito, kaya lang wala naman hong matutuluyan kung maglalagay sana siya ng mga kubo dito. Marami ho siyang tanim na saging. Ang nangyari daw ho nung January 1, New Year, kahit ho mga reject, binili lahat ng paninda niya ho dito. Inubos ho ng mga turista. Binili ho yung mga, kasi ho kaya po siya, ang pangalan niya ay Fresno Agro Forestry and Eco Park. Yan ho ay mayroon ho siya mga taniman dito ng gulay, mga talong, sitaw. Dun ho may mga balag ng ano po doon, taniman, balag dun sa kanyang mga pananim. Ito mismong area na to yung may Sea of Cloud. Kapag may Sea of Cloud po tayo sa yung pong taglamig, yung may ambon, ito ho yung lugar na yon na natatanaw dyan sa Mount Gulod, sa Mount Kulis at sa Treasure Mountain. Meron ho isa pang plano si KBNE
pag nakuha ho yung 4 hectares, maglalagay ho siya doon ng sign of the cross na isang malaki, mga 20 feet daw ho yun. Doon po sa pinakabungad, may maganda ho kasi doon na overlooking. Bakit ko ang aming ano ngayon? Marami oh. Ito ho yung talbos ng kalabasa na may kamuting kahoy yung laman. So yan. Makakain. Ako, mga pusa naman. Yan po, bumababa yung mga tourist. Dami ulit. Ito yung ano. Tour guide ko kaya muna. Tour guide mo kaya? Kamuting kahoy na may kalabasa, itlog, tsaka pansit canton. Yan. Ito muna kami bago pumunta dun sa site. Ayos. Tinutong ko niyan. Tinutong katutubo. Katutubo. Yan ho ang kaya po agro. Yung po ano, kailangan may gulay talaga. Kaya po siya may kasama dun sa pangalan na agro forestry. Kaya sila Kabeni ho ay nagtatanim ng mga gulay. Ito ho ay talbos ng kalabasa. Another batch na naman po. Ilan na yung binaba ano? Yun yung 4x4. Yan daw, akit na ho kami. Pupuntahan po namin yung 4 hectares. Ito na ho yung 4 hectares. Magmula ho, nandun yun sa mga sagingan yung kasama ho yung pati itong patag na to. Tapos ho, pababa po ng ganito. Yan, may tubig po dito ah. May source ng tubig dyan. Dito ho dumadaan mismo yung 4x4. Pataas ho dyan. Itong kapatagan na itong malawak po ito. Ayan ho, ay may mga niyugan kasama. Nandito po yung Treasure Mountain. So masisearch nyo po sa Google kung gaano kaganda yung Treasure Mountain. Sa taas lang po na to. Yun naman po ang Mount Gulod. Nandiyan po yung Martisem. Yung pababa po dun sa Layban, sa Martisem, may mga campsite din po marami dyan. Kasama nga po yung Mount Gulod. Marami pong turistang bumababa din dyan. Dun po sila dumadaan sa Martisem. Yan ang pinupuntahan nila. Sa bandang ganito naman po, yan po yung Mount Kulis. Yung Mount Kulis, sa baba po nun yung Art of Noah, Noah's Art, yung kay Kalinda na lost title. Nandyan ho, may 4 na hektarya din ho, kadugsong na ho nito. Yung pong nandun may titulo, pati ho yung nandito may titulo. Ito ho, wala pang titulo pero matititulohan po ito. Yan ho ang sabi nga ho ni Kabeni. Ito ho yung pinakamagandang bahagi na nakita ko. Tapos ito ho yung ibibigay niya sa atin, 4 na hektarya na ang presyo niya ho ay 250. At yung pong magiging kabayaran sa kanya dito, siya na ho mismo magsisemento nito magmula ho sa gate hanggang doon sa baba. Tapos ho magde-develop din ho siya doon, kasi yun ho ang gusto niya, na para magkaroon po ng mga overnight yung turista. Ngayong araw po na to, mahigit 100 na po yung pumasok. Base po dun sa record sa gate. Yung iba ho nandito,
nagpuntahan dyan sa may Lion Falls, sa Hanging Bridge, nandyan po yun sa baba. Dito po mismo yung dumadaan yung 4x4. Tapos doon naman po yung ibang turista napunta sa Mount Kulis, sa ibabaw po na yun. Yung iba ho mag-overnight doon po, maglalagay ng tent sa Mount Kulis. So yun na lang po muna, malulubot na po itong ating GoPro. Salamat po.